Good evening mga ka-channel. Ayan na po ang ating grid tie inverter na naka-off na siya kasi gabi na. Actually, kauuwi ko lang. Kararating ko lang. Galing akong tripping. Yan ang isa pa sa aking sideline. Yung pag-aahente ng lupa or house and lot. Actually, may hawak kasi kaming yung isang subdivision na kami ang napa-assign na mag-allocate o magbenta ng mga per lot. Kaya kauwi ko lang, medyo ginabi. Ito nga po ay pakikita ko sa inyo kung paano pwedeng gawing hybrid ang on-grid. Bali kanina kung mapapansin nyo, ang supply ko ay 44 volts kasi siniris ko yung dalawa kong 50 at yung isa kong 100. Bari ang nagka-problema kasi ako kanina, hindi maabot ni 100 watts panel yung desired voltage nito na dapat 22. So napilitan akong i-pull out yung dalawa kong 50 watts kay off grid na i-series ko dito kay 100. Kaya lumabas siya na 44 volts. Nag-series ako para makakuha ko yung target na hinihingi nito ni inverter, kasi kanina hindi ko siya mapagana kay 100 lang. Dapat pala pag ganito ay mag-i-start kayo ng kahit mga mga 150 watts o 250 watts para mataas na kagad yung kanyang voltahe ng BOC. Kaya ako naman ginawa tong series para mas marami yung ilalagay kong panel. At least pag dalawa, edit dalawa ang pwede kong idagdag. Kesa naman kung mag 250 kagad ako or 150, isang panel lang idadagdag ko, puro parallel lang yon. Katulad nito, at least dalawa siya, di dalawa pwede. Papakita ko lang sa inyo kung paano siya gagana ngayon na wala na siyang supply kay PB. So supplyan ko naman siya ng battery. Itong battery nito is 24 volts lamang. Hindi siya po pwede sa setup kung ito na 44. Kung gagawin yung battery bank yan, ay sabog yan. Itong gagawin ko, ipapakita ko lang na pwede siyang gawing hybrid. Ayun ay depende sa supply ng PB nyo. Yung battery bank nyo ay ibabase nyo sa supply ng inyong PB at kung anong supply ni inverter. Magkakonect po yan ha. Desire na hinihingi ni inverter at supply ni PB, kailangan at ang gagawin yung battery bank para maging hybrid. Dinisconnect muna yung supply papuntang PB para makasiguro ko, kasi nga nadala na ako yung nangyari kanina. Sobrang excited ko. Una kong na-tap ay ang PB. Ayun, split second, sabog ang 1,000. Tulad ng pagkabanggit ko sa inyo kanina. Yan ang connection ko. Nag-series ko ang supply ng dalawang 50 at ni 100. Yan. Pinag-series ko dyan. Ito yung aking loop. Sobra yan. Kasi 10 meters yung in-order ko kay Lazada. Dahil ito nga ang nakita kong malapit na pwesto. Yung sa bubong. At dito, almost lang siya. 5 meters ang kailangan. At hindi ko pa rin naayos tong aking limiter. Actually, hindi ko pa naman kailangan ng limiter kasi
kulang pa nga yung supply ni PB para maisira-sira ko yung consumption ko araw-araw. Kasi ang consumption ko is naglalaro sa 300 watt-hour per day. Ang naiproduce lang ni PB kanina ay mga 150 watts ba? Hapon na naman yun nung natapos ko tong setup na ito, mga ano na yata, almost 4 o'clock na. Ito pa nga yung kalat ko, hindi ko pa naayos yung kalat kong yan. Actually, ano to, storage ko to, yung sa takoyaki. Ngayon pa nga yung mga anak ko, cups and lids. Yung mga iba, nilabas ko muna. Ito yung kinukwento ko sa inyo, pinakita ko rin kanina na pumutok. Yan, si capacitor. Pagkasaksak ko nung PB, antimano yan. Pak! Pumutok yan. Kaya sabi ko, oh, nako. Yun, sobrang excited yan. 998 yan. Ang pagkakabili ko kay Shopee. Yan o, split seconds lang. Sabog ang 998. Yan pa ang gamit ko. Hindi ko pa naliligpit kasi nga iniwan ko yan kanina. Gawa ng may tripping nga kami. Kailangan mapuntahan yung properties na hinihingi ni buyer. Yan ang isa kong sideline na ito ang aking set ng components na dito ko pinapatugtog sa storage ko. Yan ang mga speaker nakaharap sa labas. Dito ako nagpapatugtog ng malakas. Kahit papaano ay hindi bulahaw pala. Bulahaw. Sa kapitbahay, binubuksan ko lang yung bintanang yan para medyo may labasan siya ng audio. So, ganun po. Ang purpose na ito ay upang ipakita lamang na pwedeng gawing hybrid ang on-grid. Na alam ko naman na alam din to ng mga solarist nating mga kasama dyan kung paano gagawin to, especially kay Sir Rodney Sir. Ito lang po ang simpleng setup ng on-grid hybrid setup. Ito po, kung gusto nyo matutunan ay panoorin nyo lang po ang video ito na full video na ipinapakita ko kung paano i-assemble at paano ang function niya. At sa gabing to ay papakita ko ng sandali lamang kasi ano lang naman to, almost 66 at 70 Ah lang tong battery na dapat ay split seconds lang ang tagal niya para hindi siya ma-drain. Actually 24 volts yan. Pakita ko lang sa inyo yung function. Dapat yan ay magkukulay green na run. Hindi siya dapat mag-error. Eto, kahit may battery bank kayo, pag brand out ay talagang wala kayong supply. At pwede ring on-grid hybrid, off-grid setup, pwede rin yun. Pwede rin gawin yun. I-combine mo yung tatlo ay pwede. Nauunawaan na yan ng ating mga kasamahang solarist na ganyan setup. Pwede talagang gawin yan. Nga lang,
talagang babudgetan ng malaki-laking pera. For the future, yun ang aking upgrade. Set up ko siya ng on-grid to hybrid, from hybrid to off-grid, para kahit as in talagang nagka-brown out, may supply pa rin tayo ng kuryente. Yun nga lang, i-disconnect ko yung mga matataas na o malalakas na kumain ng kuryente, like motor pump and also the ref. Ang ititira ko talaga ay yung alalaang mga ilaw and electric fan. Yung aircon talaga naka-separate setup nun. Separate setup yun. Kaya hindi ko na binabanggit yung aircon. Papakita ko rin din yun for the past or sa mga susunod na taon, hindi pala past, future years, pag natapos ko na tong project na ito, na yun nga yung binanggit ko. For the meantime, ay hayaan nyo munang ipakita ko sa inyo kung paano natin paaandarin or pagaganahin tong si on-grid sa pamamagitan ng battery setup. 24 volts po yan ha. Hindi yan nakaakma sa setup ko ngayon na 44 volts. Dapat yan. Kung gusto nyong i-hybrid yung katulad nito, uulitin ko na naman ha. Kung ano yung supply ni PB at inihingi ni inverter, hindi dapat lalagpas sa supply ni inverter ang gagawin yung supply. Kasi yan, hanggang 50 lang yan. Hindi kayo pwedeng lumagpas dyan. Alam nyo na naman pag lumagpas kayo dyan, ay siguradong putok yan. Tulad yung nangyari sa aking MPPT SCC. Bagay, kasama sa ano yan sa trabaho yan. Mga ganyang pagkakamali. Pero may iwasan sana yan kung magiging ano lang talaga tayo, alert or attentive. Medyo talagang sa overexcited ko ay mismo yung tinuturo ko ay hindi ko nagawa sa aking sarili. Kaya ipagpaumanhin nyo na ang nangyari ngayon. As I always said, na always first connect the battery bank before the PB. Ayun po, nakita nyo na actual na sana na para hindi mangyari sa inyo. Yun po, to ay i-on na natin yung first yung ating battery na DC breaker. On po natin yan. Then on natin yung AC. Yung SPD nga pala niya, wala pang mga ground kasi hapon na nga ako natapos. Pero tatapusin po natin yan. Ayan, nakasetup na. Ayan, nag-on na yung AC grid. Nakita nyo, AC grid. And then, switch natin. Ayan, naka-error siya. Yun, nag-run na siya. O, ibig sabihin, pwede na. O, yan lamang po. Na pwede siyang hybrid. Baka kasi madrain lang yung aking battery. Pinakita ko lang sa inyo yung yan, nakasaksak siya sa sa grid. Yan. Ipinakita ko lang sa inyo na talagang pwedeng gawin yung on-grid sa hybrid na hindi nyo na kailangang gumastos ng malaki. Yun ay magagawa nyo lamang sa kalikutan ng isipan nyo. Kasi ako nga,
almost how many decades na akong technician, since 1989 ay ako ay technician na. From now ay technician pa rin. Electrical, electronics, computer, mechanical, technician. Siyempre, nakahawak na rin tayo ng mga malalaking project nung kabataan ko. Wala pa akong business kasi noon. Pero ngayon, may sarili na tayong business, ay hindi na kailangan pang magpakapagod sa mga project. Ay business ko na lamang ang aking pagtutuunan ng pansin, yung aming business ng aking mga anak. So yun lamang po, pinakita ko sa inyo na simple setup ng on-grid na pwedeng gawing hybrid. Kung meron pa nga sana akong na inverter na isa pa. Actually, yung off-grid na inverter ko ay na aksidente. Ayun ay naisaksak ng anak ko sa DU, yung supply ni inverter. Kasi nga, nalimutan ko na ako'y umalis. Naimulmutan kong ihabilin sa anak ko. Parang nagka-problema yata nung araw na yon, ay para daw yatang nagbi-blink ang mga ilaw o supply nitong bahay na ito. Kaya sinabi ko na i-transfer mo sa isang outlet yung supply ka ako ng kahit na siya ay IT ay hindi naintindihan yung aking sinabi. Kaya isinaksak niya yung supply ni inverter from DU. So ang nangyari, edi putok, sabog. Hindi na napakinabangan yung aking inverter. Sunog na sunog. Kaya yun, biglang naglaho ang aking off-grid na inverter. Pero nakaset up pa rin yung aking off-grid na 12 volt system. Nakaset up pa rin yun sa yung kalahati ng bahay ko, yung kabila. Yun, nakaset up. Pero kanina nga medyo nagbaklas tayo dahil medyo ko dito na hindi ko napagana kanina. Ang ginamit ko lang kasi muna kanina dito ay yung 1,100 watts na ating PV. Nagantay pa ako na na uminit. Tinignan ko kung tataas yung supply ni 100 watts. Baka ako umabot ng 22 ay mapagana niya tong inverter. Pero medyo malilom nga kanina. Kaya hindi talaga siya umabot ng 22, hanggang lang siya, 20, 21, ay hindi niya mapagana ito. Kaya naisipan ko na baklasin yung mga battery bank ko sa kabila, yung 12 volt system ko. Binaklas ko yun. Sinetap ko dito. Sinetap ko siya ng 24. Kaya napagana naman siya kay inverter. Yun nga lang, sasandali. Kaya yun, pumasok sa isip ko, why not nakunin ko muna yung panel board kong 250 na i-series ko dito. Ipinararel ko siya at isiniris ko naman dito. Yun, gumana naman. At yan nga, napagana ko siya magkahapon hanggang sa lumubog ang araw. At ngayon ay tinesting nga natin kung pwede naman siya sa gabi. Yung on-grid ay gawing hybrid. Talagang pwede. Napatunayan natin na pwede naman. Yun nga lang, kung gusto niyo siyang magdamag sa gabi, ay kakargahan nyo yung inyong battery bank. At
Ang tanong naman doon ay kaya ba niyang punuin ni PB yung gagawin yung battery bank. Yun ang hindi pa natin na sasagot. Malalaman na lang natin yun pag nandiyan na tayo sa setup na yan. Sa gabing ito ay pinakita ko lang sa inyo kung pwedeng supplyan ni battery si inverter. Kung gagana kay DU ay pwede naman. Nakita nyo naman na gumana siya kahit sandali. Mahalaga lang doon, napatunayan natin na pwedeng gawin si on-grid na gawing hybrid sa gabi. Kasi sa gabi nga, di ba, wala nang supply si PB. Why not na supplyan natin ng battery ang si on-grid para magtuloy-tuloy ang supply sa kay on-grid. Yun nga lang talaga ay kakargahan mo to ng malaking battery gawa ng motor at ng rep. Let's say sabihin natin na 12 hours kasi ang starting ng charging niya, ang starting pala ni PB ay mga 8, saka pa lang siya magcha-charge. At ang tanong pati doon ay kung kaya ba na, kung hanggang saan ang kayang i-charge ni PB pag malaki na ang ampere ng inyong battery bank. Yun lamang ang isang katanungan pa ron. Ito nga lang, pinakita ko lang. Ulit na naman ako eh. Basta ipinakita ko lang sa inyong gabing ito na pwedeng gawing hybrid ang on-grid. Yun lamang ang isang maliwanag na video ito. At kung gaano katagal ang itatagal ng hybrid ay depende na yon sa battery bank nyo na itatagal niya, na kasama na yung motor at yung rep. Kasi sa gabi naman yung motor ay minsan na lamang talagang aandar yan eh, gabi na eh. Sino pa bang gagamit ng ng tubig? Bali ang talagang gagamit lang dyan ay si rep, dahil yun ay 24/7 yun. Yun lamang po mga ka-channel. At muli, another video na naman tong isang to na pinaliwanag ko lang o pinakita ko lang sa inyo yung actual na function or procedure on how to make on-grid to hybrid connection or setup. Yun lamang po at isang magandang gabi po muli sa inyo pong lahat. At sa kay Sir Rodney, Sir, ito na po ang inaantay niyong on-grid setup. Yan po, napakasimple lang ng on-grid. Hindi siya magastos, walang limit ang supply, kahit buong appliances ay pwedeng paganahin itong on-grid. Hindi katulad ng off-grid ay may limitation. Ito ay pwedeng paganahin ang lahat pag naka-on-grid Bukod pa yan sir, yung binabanggit kong hybrid, bukod ang setup niyan. Ito lamang on-grid ang binabanggit ko na walang limit ang appliances na pwedeng gamitin kay on-grid. Kahit ilang appliances yan pwede. Talagang hindi ko na lang sinama ang aircon kasi sobrang taas na ng kain niya ng wattage ng ating aircon. Sige po mga ka-channel, eto po nga pala, hindi ko pa napapagana yan dahil hindi pa naman tayo nag-i-export. Kulang pa nga yung aking supply ni PB para masiro niya. Kanina kasi ay napababa ko lang siya ng 97 watt-hour
yung sagad niya. Ang consumption ko daily is 300. Pero napakalaking bagay na nang nabawas. Pero target ko pa rin kahit mga 5 watts na lamang ang matira. Daily daily yon. 5 watts daily ang matira. Para mas maramdaman ko yung ako ay may solar na on-grid. At pag yung mas bababa pa ron, ay siyempre, dyan na kailangan si limiter. At ang target naman kay limiter ay para ma-zero mo talaga yung supply na manggagaling kay DU. Yan naman ang purpose ni limiter. At syempre, magkakarga ka na ng panel board. Kung yun talaga ang target mo na i-zero mo yung gamit kay DU sa araw. Yan po ang papel ni export limiter. Ako naman, ang target ko lang naman hindi naman zero. Kahit maano ko lang, 5 watt hour ang matira ho, ay okay na sa akin yun. Kaya nga ang dagdag ko ng panel board ay paunti-unti lang muna. Hindi ko pa sinasagad. Kung ilan lang ang kulang na wattage upang baba ko siya ng 5, yun lang ang idadagdag kong panel board na bibilhin para matarget ko yung aking nais na o para ma-achieve ko yung aking tinatarget na watt hour kay DU. So yun lamang po, at isang magandang gabi po muli sa inyo pong lahat. At muli, ito ang ating inverter. At muli, isang magandang gabi sa inyong lahat. Magkita-kita ulit tayo bukas for another actual harvest na matutunghayan natin. Kasi kanina ay hapon na yon nung makapag-record ako ng harvest. At bukas ay maano ko talaga yung from start ng harvest niya hanggang peak sunlight ng ating sa ating lugar sa Pilipinas nga. Maanohan ko maghapon yung kanyang harvest talaga. At sige po, at isang magandang gabi po muli sa inyo pong lahat, and good night, and God bless us all mga ka-channel.